Okay, may announcement po ako sa inyo ngayong hapon na ito. Sa mga hindi po nakakaalam at ngayon pa lang malalaman, sa darating po na October 17 ay ako na po ay ikakasal na. No? Kanino? Kay Sister Cams po dito. Ayan, tayo ka naman. Ayan. Kaya pasensya na po kung hindi ko po kayo may invite dahil hindi po ako anak ng kontraktor, ano? Hindi po ganong kalaki ang budget namin. Ayan. Pero magpapakain naman po kami sa inyo dito. Okay ba yon? Parang ayaw nyo. Yung ayaw, walang extra rice. At nasa last na po tayo na topic natin sa series natin na Built Different. Okay? At yung built different natin dito, ibig sabihin, iba yung pagkakatayo sa Kanya, talagang iba to dun sa mga pipictugi na mga kine-create na mga buildings, na mga infrastructures na napapanood natin sa TV, mga gumuguho laban sa baha o kaya sa malakas na hangin. Hindi ganito ang gusto ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Ang gusto ng Diyos, maging matatag ka sa iyong pananampalataya. Sino ditong matatag sa Diyos? Amen? Matatag ka ba talaga? O parang pastor, medyo pasuko na ako. Huwag ka mag-alala dahil ang mga Kristiyano po na minimensahehan ni Paul ay talagang parang feeling nila give up na sila sa pagkaka-Kristiyano nila o pagtanggap nila sa belief ng Christianity. Dahil ang common talaga na nangyayari ay merong cause and effect. Tama ba yun? Kapag halimbawa, gumawa ka ng mabuti, di ba kabutihan din naman yung babalik sa'yo, di ba? Ewan ko kung familiar kayo dun sa law ng karma. Familiar kayo dun? Hindi po yan galing sa Eastern mysticism. Actually, galing po yung word na karma sa Europe. And alam niyo po ba na familiar yung mga sinusulatan ni Pedro nung unang panahon na ito tungkol sa salita rin na yun. At ganoon din naman po, kung gagawa ang isang tao ng kasamaan, anong babalik sa kanya? Kasamaan din. Pero what if, mga kapatid, gumagawa ka ng kabutihan, pero kaibahan naman yung bumabalik sa'yo. Gumagawa ka nga ng mabuti, pero kasamaan naman ang nararanasan mo. Meron ba sa inyong nakakaranas ng ganyan? No? Ginawan mo nga ng mabuti, masama pa ang ginanti sa'yo. Alam niyo po, ito yung background ng 1 Peter, na mga kausap ni Pedro. Ang background nila, kaya po sila nangyayari sa kanila yung kasamaan, hindi dahil sa gumagawa sila ng masama, kung hindi dahil po ito sa kanilang identity. Sino po ba ang mga sinusulatan ni Pedro nung panahon na ito? Sila po ay mga Christians. Next slide please. Kaya sila nakakaranas ng kasamaan, hindi dahil sa sila po ay gumagawa ng masama, kundi dahil sa identity nila. So ngayon, di ba parang malaya na tayo ngayon na kung ano man yung relihiyon natin, ano yung paniniwala natin, okay lang. Pero noong una pong panahon, hindi popular religion, hindi popular belief ang Christianity. Kapag isa kang Christian, ikaw yung aasarin ng boss mo, ikaw yung pagdidiskitahan ng mga tao. Pag Kristiyano ka, talagang susubukin ka nila. So just imagine yung nararanasan po ng mga Christians sa Bible. And that is why ang mga Christians po na kausap ni Peter ay lagi nasa labanan ng buhay. And ganun din maaari ang bawat isa sa atin, pwede namang sa pagkakataon pong ito, may ibang mga battles naman tayo sa ating mga buhay. O nga, Kristiyano ka, pero baka naman sa ibang mga larangan ng buhay, may mga struggles naman tayo na pinagdadaanan sa ibang area naman.
And that is why yung topic po natin, our last topic is built for the battle. Sabihin nga natin yan sabay-sabay. 1, 2, 3, go. Built for the battle. Gusto ko po kayong i-remind sa bagay na ito na ang buhay po natin ay parang giyera. Hindi po talaga tayo nag-chill lang. Kung hindi, kahit po all throughout the Bible, ang mga mananampalataya ay wala po talaga sa isang bakasyon lang. Dahil po, meron tayong kaaway na hindi natin nakikita. And ang human beings, o yung katabi mo, yung mga tao sa paligid mo, kapitbahay mo, sasabihin ko po sa inyo, next slide please, na hindi po sila ang ating mga kaaway. Kahit pa malaki yung pagkakautang nila sa iyo, kahit pa meron silang ginawang hindi maganda sa iyo, alam niyo po, hindi sila yung talagang kaaway natin. At nire-remind po ni Peter sa mga mananampalataya nung unang panahon, okay, ginagawang kanila ng masama, okay, may ginagawa silang hindi maganda sa iyo, pero hindi sila yung talagang kalaban mo. Nagigets niyo po ako? Tingnan niyo po, dahil nasa 1 Peter na tayo, chapter 5, yung huling chapter ng 1 Peter na ito, ang sabi po, sa verse 8, ang kalaban nyo ang devil. So, hindi mo kalaban yung katabi mo. Pwede bang tignan mo, sulyapan mo naman yung itsura ng katabi mo? Hindi yan yung kalaban mo. Okay? Hindi yan yung kalaban mo. May kalaban tayo, mga kapatid, at hindi ito yung kauri natin. Ang sabi ni Peter, ang kalaban nyo, ang devil. Sino sa inyo dito, naglalaro ng games, o nakapaglaro na ng mga games, o video games online? Come on. Taas nga kamay. Ayan. Sino sa inyo hanggang ngayon nawiwili sa mga ganyan? Kahit anong video games yan. O kaya, ano mga paborito nyo noon? Dati ba, nung uso pa yung 3310, anong mga games nyo? Baka nag-i-snake kayo. Ano pa? Space Impact, di ba? Pero kada level, anong mapapansin nyo? Next slide please. Kada level, pataas ng pataas, pahirap ng pahirap, yung laban. Tama? Tama? Patagal ng patagal, habang na-overcome mo na-overcome yung level, pahirap ng pahirap, at talagang minsan, napakahirap na ng dapat mong gawin. Alam niyo po, ganun din ang buhay ng bawat isa sa atin. Patagal ka ng patagal sa pagiging Christian mo, pwedeng dito muna nafe-feel yung parang ang hirap pala maging Kristiyano. Hindi pala madali. Alam niyo po, that same realization, yan po ang realization ng mga mananampalataya na kausap ni Pedro. Ang Christian life po, next slide, ay hindi playground, kundi battleground. Ulitin ko po, ang Christian life ay hindi playground, kundi ito po ay battleground. Una po, kailangan maintindihan natin na kailangan malaman natin kung sino ba talaga yung kaaway natin. Point number 1 natin, pakita natin, pakisabayan ako please. Know your enemy. Kailangan kilalanin mo kung sino yung kalaban mo. Kasi po pwedeng may nangyayari na hindi mo alam, na hindi ka aware. Ang sabi ni Peter sa mga mananampalataya, kailangan maging aware kayo. Balikan natin. Okay? Kailangan maging aware kayo. Pero ang sabi niya, pero pagkatiwalaan nyo ang Diyos. Minsan kapag nalalaman na natin kung sinong kaaway natin, natatakot na tayo. Many of us, lalo na sa panahon na ito, pwedeng nakapanood kayo ng horror films. No? Kasi 'di ba, usually September, October, November, diyan lumalabas yung mga horror films, 'di ba?
And probably, ang feeling mo sa kaaway na dyablo, makapangyarihan talaga siya. Pero dun ka nagkakamali. Mas makapangyarihan ang Diyos na pinaglilingkuran mo. Dahil ang dyablo, hindi siya Diyos. Amen. Ang dyablo, hindi siya Diyos. Hindi siya makapangyarihan. And nire-remind po tayo ni Peter sa verse 8 ng ganito. Pwede niyo po ba akong sabayan sa pagbasa? Ang sabi, 1 Peter chapter 5 verse 8, maging alerto kayo at laging ready. Kasi parang mabangis na leon ang kalaban nyo, ang devil. Gumagala-gala siya at naghahanap ng lalapain. Tingnan nyo po muli, mafe-feel nyo yung urgency, mafe-feel nyo yung warning ni Peter sa mga mananampalataya. Maging alerto kayo. Pwede bang sabihin mo muli naman sa kaliwa at kanan mo, maging alerto ka? Kasi baka hindi ka aware sa totoong kalaban mo. And sometimes, nafe-feel nga natin, may mga tao talaga na kalaban natin, pero baka na-impluwensyahan lang sila, baka na-control lang sila, nagamit lang sila sa hindi magandang bagay. Alam niyo po, wag niyong isipin na porkit mananampalataya, porkit malapit sa Diyos, hindi na pwedeng magamit ng kaaway. Dahil mismo po si Pedro, nung tinatanong ni Jesus, di ba? Kung sino yung ano ang sabi ng mga tao tungkol sa kanya, ang ganda nung unang sabi ni Pedro. Nung binanggit na ni Jesus na siya ay mamamatay, ipapako sa krus, aba, si Pedro ngayon bida-bida. Sinabi niyang, dadaan muna sila sa bangkay ko. At nirebuke siya ni Jesus, ang sabi niya, pumalikod ka sa akin, Satanas. Nakita nyo? Hindi excuse na porkit ikaw ay Christian, parang hindi ka na magagamit ni Satanas. Dahil si Pedro, isa sa 12 disciples ni Jesus, pero nakakapagsalita siya ng hindi kalooban ng Diyos. Kung kaya, makikita niyo po na si Peter natuto sa lesson niya sa buhay niya. Do you get what I'm saying? Natuto si Pedro sa lesson niya sa buhay niya. Ang devil, pwede kang magamit kung hindi ka aware, kung hindi ka handa. Yung parang chill ka lang, feeling mo wala namang danger, dun ka matakot. Alam niyo po, nanonood ako dahil nabanggit dyan, yung mabangis na leon ang kalaban nyo. Next slide. Mga leon pala, so may mga channel sa YouTube na nagfi-film sila kung paano yung mga leon talagang mag-hunt ng prey nila. So nakikita nyo ganyan, parang yung lion, parang harmless. Kasi malayo naman siya, di ba? At yung mga nakikita niyang mga hayop dyan, parang ang feeling nila, marami naman kami, sama-sama naman kami, okay lang. Hindi naman na kami kailangang lumayo. Kasi marami kami, at saka nakaupo lang yung leon. Remember, sabi ni Peter, balikan natin yung slide natin, 1 Peter chapter 8, parang mabangis na leon ang kalaban nyo. Hindi sinabing mabangis na leon, kundi parang mabangis na leon. Ang mabangis na leon, hindi yan yung agad-agad papafeel niya sa'yo yung presence niya, kundi tignan nyo yung kanina, okay, yung picture natin, next slide natin please, yan. Hindi mo feel na nandiyan siya. Hindi mo feel na mabangis siya. Pero pwedeng may gawin siyang hindi maganda sa buhay mo. Alam niyo po, recently, dahil marami na sa atin gumagamit ng AI, sino sa inyo gumagamit ng AI ngayon? No? Pati sa assignment niyo siguro, baka ginagamit niyo. Tinatanong niyo na ng mga iba't ibang mga tanong siguro, hindi na si Google ang tinatanong ninyo. No? At
iba sa inyo nagpapa-edit ng picture sa AI. Tama ba yun? No? At alam niyo po, ang AI sa mga hindi po nakakaalam dito ay sinasabing artificial intelligence. No? Hindi naman talaga siya conscious na tao, pero parang kapag nagsalita siya, parang ganon. Kaya po ganon dahil isa po yung computer system na kung saan tinuturuan nila yung isang system na yon paano magsalita, paano o yung lahat ng mga knowledge sa internet, pag tinanong mo, kaya niyang i-search agad at ibigay sa iyo, no? So, dahil nga alam niya lahat ng bagay, alam niya lahat ng mga websites na pwede mong ma-search, alam niya lahat ng information na pwede mong makuha sa internet, napakadali at pwede mo nang tanungin ng maraming mga bagay. Para bang may sariling pag-iisip. At isa po doon yung tinatawag na ChatGPT. No? So okay lang ba sa inyo maging modern tayo ngayon? Saglit lang. Okay? At alam niyo po, yung ChatGPT, sinubukan kong tanungin. Ang tanong ko po sa kanya, if you were the devil, at baka ikaw nga talaga, no, what would you do? Kung ikaw ang diablo, ano ang gagawin mo? Pwede niyong itry sa mga cellphone ninyo, pero hindi po ganyan yung mismong prompt ko, no? May dinagdag pa akong mga iba para medyo maayos naman yung sasabihin niya. Next slide. Alam niyo po yung sabi niya, ang response niya ay ganito. I won't waste my time trying to make you worship me. No, I'll just make sure you stop worshiping God. Sabi niya sa Tagalog, hindi ko sasayangin yung oras ko na sambahin mo ako. Ang gagawin ko na lang, pipigilan kitang sambahin mo ang Diyos. Next slide please. Ang sabi niya, I'll tell you, truth is relative. Ibig sabihin po nito, may truth ka, may truth ako. Until nobody knows what's right anymore. I'll whisper, as long as you're happy, okay lang yan. Next slide. I'll keep you busy. Sobrang busy. Busy para mag-pray. Busy para mag-church. Busy para magtanong about eternal things. And take note, sabi dito, I'll put a phone in your hands para wala ka ng time i-fold yan in prayer. Nakita nyo? So, tinanong natin yung smartest system sa kapanahonan na ito, kung siya yung devil, anong gagawin niya? And what do you notice sa buhay mo? What do you notice sa society? Next slide. Ang sabi niya pa, I'll break families. Wawasakin ko ang mga pamilya. Make fathers absent, walang tatay, marriages na puno ng bitterness, kids confused. Sabi niya, if I can break the home, I can break the future. Kung wasak ang pamilya, wasak ang kinabukasan. Next slide. Ang sabi niya, I'll divide the church. Petty arguments, comparisons, tampuhan, celebrity culture. If I can make Christians fight each other, they won't fight me. Kung nag-aaway-away sila sa loob ng church, hindi sila magiging kalaban ko. Next slide. I'll desensitize you. I'll glamorize sin in movies. Kaya kita natin ngayon, di ba? Yung mga kasalanan kahit sa movie, normal lang. Normalize it in music. Okay lang may mura,
may sex, at meron pang ibang mga hindi magagandang salita sa music. Laugh at it in comedy, celebrate it in culture. Hanggang sa yung dati mong kinagugulatan, ngayon, ine-enjoy mo na. Next slide. I'll attack your identity. I'll make you question who you are, where you belong, and if you even matter. I'll whisper shame so loud, you can't hear God's voice of love. Kaya tignan nyo, maraming tao ayaw nila umattend sa church because nafe-feel nila yung shame. Parang hindi naman ako tama. Puno ako ng kasalanan ngayon. Parang hindi ako okay na mag-church ngayon. And last but not the least, sabi niya po, and through all of this, I won't even try to prove I exist. My greatest trick is to convince you I'm not real. Because if you don't believe I'm real, you'll never resist me. So ang gusto pala ng dyablo, malaman mo, na hindi mo malaman na siya ay nag-e-exist. Pero kumikilos siya nang wawasak siya ng buhay mo, ng family mo, ng future mo, nang wawasak siya ng church, ng culture, ng bansa na hindi natin nakikita. Kaya ano yung point number 1? Know your enemy. Alamin mo, kilalanin mo kung sino ang kaaway mo. Hindi mo kaaway ang Diyos. Hindi mo kaaway ang ka-church mo. Hindi mo kaaway ang kapwa mo. Ang kaaway mo ay yung hindi mo nakikita na totoong nandiyan. Gustong mangwasak ng buhay mo, gustong mangwasak ng future mo, at ipa-feel sa'yo yung mga bagay na gusto niyang ma-feel mo para humiwalay o lumayo yung puso mo sa Diyos. That is why, mga kapatid, we need to trust God. Kailangan ilagay mo yung pananampalataya mo sa Diyos. Bakit? Dahil hindi mo magagawang labanan ang mga bagay na hindi mo nakikita. Ang magagawa natin ay magtiwala sa Diyos na hindi nakikita dahil siya ang nagligtas sa bawat isa sa atin. At kung kaya niya tayong iligtas, kaya niya ring sirain, wasakin ang gawa ng kaaway sa buhay mo. Amen ba dyan? May kausap ba ako ngayong hapon na ito? Amen. Kaya, anong dapat natin gawin? Point number 2. Dahil nga may battle, I'll remind you, ang resistance is greater than retreat. Huwag kang umurong sa labanan na to. May kaya kang gawin. Meron kang bagay na magagawa. Huwag mong isipin na wala na lang. Hayaan mo na lang dahil hindi mo naman nakikita. Ang sabi ni Peter po sa mga mananampalataya sa verse 9, sabay-sabay natin basahin, labanan nyo ang devil at palakasin nyo ang faith nyo. Alam nyo namang pinagdadaanan din ng ibang mga Christians sa buong mundo ang mga paghihirap na na-experience nyo. So tignan nyo, sabi, labanan nyo ang devil. Paano daw lalabanan? Palakasin ang faith. So, paano mo mapapalakas yung faith mo kay Lord? And ang sabi din ninyo yung naka-red dyan, na highlight, pinagdadaanan din ng ibang mga Christians. Kung ano yung pinagdadaanan mo, huwag mong isipin na baka sila lang yun, baka ako lang yun. Hindi. Lahat ng Christian sa buong mundo nakakaranas ng laban sa dyablo. Ngayon, ito ang tanong sa atin. Next slide.
paano ko lalabanan ang devil? Paano nga natin lalabanan? It's through what? Next slide. The Word of God. Ulitin ko po, it's through the Word of God. Saan natin malalaman ang Word of God? Saan? Sa Bible. That is why, kahit po si Paul, another apostle at that time, nagsulat sa Ephesians chapter 6 ng ganito. Next slide, pakita natin. Sabi niya, suotin nyo yung mga full armor of God. Yung belt, which is the belt of truth. Sabi ni Paul. Ibig sabihin, hindi yung literal na suotin, kung ikaw, dati puro kasinungalingan yung buhay mo, simulan mo ngayon ang buhay mo na puro totoo yung lumalabas sa bibig mo. Amen? Hindi mo susuportahan yung kasinungalingan, kundi ang suportahan mo yung katotohanan lagi. And sabi niya, isuot mo yung breastplate of righteousness. Paano ko isusuot yun? Hindi po ito yung literal, no? Ang sabi niya, yung righteousness dapat makita sa iyo. Kung ano yung tama, yun yung dapat mong gawin. Hindi ka kakampi sa mali. Magalit ka sa masama. Nakuha po natin. May kausap po ba ako? And sabi niya, sandals of peace, susuotin mo. Bakit sandals of peace? Dahil kung saan tayo naglalakad, kung nasaan man tayo sa mundong ito, dapat nagdadala tayo ng kapayapaan. Hindi kaguluhan ang dala natin. Ando doon tayo para magpayapa, hindi para magsimula ng gulo. And sabi niya, kunin mo rin yung shield of faith. Dalin mo yung shield of faith. Ang shield natin, ang panangga natin, ay ang ating pananampalataya. Ano yung pananampalataya? Pagtitiwala sa Diyos. And sabi niya, suotin niyo rin yung helmet of salvation. But helmet of salvation? Dahil kailangan yung kaisipan mo, take note ang kaisipan natin para yung isang stronghold o kuta. In other words, no? Ibig sabihin niyan, hindi madaling ma-conquer ang mind natin. Not unless si God yung mag-transform sa'yo, hindi magkakaroon ng pagbabago. Kaya lagi sinasabi ni Paul, be transformed by the renewing of your mind. Na ang kaisipan mo, hindi yung hindi ka ligtas, kung hindi ikaw ay iniligtas na ng Diyos na buhay. Kaya helmet of salvation. But tignan nyo ito, lahat yung mula sa belt, breastplate, sandals, shield, helmet, kung mapapansin nyo, yung mga bagay na yan, tumutukoy sa mga protection. Di ba? Sa protection. Doon lang siya tumutukoy. Pero, may sinabi si Paul na panlaban natin sa kahit anumang atake ng kaaway na dyablo. Ano yun? It's the sword. The Word of God. Kaya, next slide, ayan, the Word of God. Yan lang yung panlaban natin. Kaya kung merong ginagawa, nakikita mo, kumikilos ang dyablo sa buhay ng family mo, wasak ang family mo, battle it with the Word of God. Pray with your Bibles open. I-claim mo yung promises din ni Lord sa Bible that He can heal. Amen? Kung ano yung nasira. He can restore. Amen? And kung hindi man magkaroon ng restore, magkaroon ng forgiveness sa mga families. Kasi kawawa ho, kahit ang bansa natin sa panahon ngayon, we are more divided than ever. Di ba? Kita nyo ba?
Dami nag-unfriend ngayon kahit sa Facebook, kahit sa social media. Next slide. Even po, si Jesus ay tinempt siya ng devil sa Matthew chapter 4. And kapansin-pansin po sa Matthew chapter 4, yung mga naging banat ni Jesus laban kay Satanas. Tignan niyo po pag nakita niyo po, binasa niyo yung Matthew chapter 4, sabi kasi ni Satan sa kanya, kung ikaw nga ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang mga batong ito. Ano pong sabi sa Matthew chapter 4, next slide, verse 4, sumagot si Jesus. Tingnan niyo yung sinabi sa scripture, hindi lang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nanggagaling sa bibig ng Diyos. So take note, tignan nyo yung naka-bold na letters, ano yun? Ano sabi? Sinabi sa scripture. Now, ito yung encouragement ko sa inyo. If you want na manalo sa mga battles ng buhay, kailangan mag-start ka ngayon na makapagbasa ng Bible. Mag-start ka ngayon na makapag-memorize din ng verse o ng verses sa Bible. Because kung wala kang kabisadong verses, magiging susceptible ka sa mga attacks ng kaaway sa buhay mo. Wala ka kasing napapanghawakan na verse or verses. Hindi mo nababasa yung Bible continuously sa buhay mo. More on, ang nababasa mo yung secret files siguro sa Facebook, mga mga magazines, mga stories ng ibang mga tao yung more on nababasa natin. Pero ang Bible, hindi natin nababasa. And I encourage you, simulan natin ngayon. Kasi bakit? Hindi lang isang beses tinempt si Jesus, kundi 2 beses din. Tignan nyo, sabi niya, tuloy sa next slide. Sumagot si Jesus, sinasabi din sa Scripture. So bakit niya sinasabi din sa Scripture? Kasi si Satan po, nung may binabanggit siya kay Jesus, nagsasabi rin siya ng mula sa Bible. Aba, si Satan pala, biblical din. Biblical din pala si Satan kapag bumabanat siya. Pero si Jesus, ginagamit niya rin kung ano yung nasa Bible. Ayun nasa Deuteronomy chapter 6 verse 16 din yung sinabi niya. Na wag mong susubukin ang Panginoon mong Diyos. At hindi lang po 2 beses, kundi 3 beses tinempt si Jesus. Kaya anong sagot niya sa pangatlo? Next slide. Tignan nyo. Kaya nga sumagot si Jesus, sabay-sabay natin basahin. Lumayas ka, Satan. Sinasabi sa Scripture, ang Panginoon mong Diyos lang ang sasambahin mo at siya lang ang pagsisilbihan mo. So tignan nyo, nakalagay na naman, sinasabi sa alin? Sa Scripture. Hindi sinabi ni pastor. Hindi ganon. Sinabi sa church. Hindi ganon. Anong sabi? Sinasabi sa Scripture. Kaya dito natin makikita, next slide, na sa bawat tukso ng kaaway, isa lang yung sagot lagi ni Jesus. Ano yun? Sinasabi sa Scripture. At dapat mga kapatid, ganito ka lumaban. Amen? Amen ba dyan? Ganito ka dapat lumaban. Ipahayag mo ang salita ng Diyos. And ina-encourage ko kayo. Next slide please. Start reading the Bible. Sabihin mo sa katabi mo, start reading the Bible. Paano po ako magbabasa ng Bible, Pastor? Pwede may Bible kayo sa bahay, hindi mo lang nabubuksan. Basahin niyo po muna yung first 3 chapters ng Book of Genesis. Tapos after ng first 3 chapters ng Book of Genesis, pwede nyo nang basahin yung New Testament. Okay ba yon? Okay ba yon? Ulitin ko po Kung gusto nyo mag-start ulit magbasa ng Bible, or first time mo magbasa ng Bible,
Unahin mo, first 3 chapters ng Book of Genesis, yung unang book sa Old Testament. Tapos lumigtang ka na, pumunta ka ng New Testament. Simulan mo sa Matthew, okay lang doon, nasa sayo. Basta simulan mo sa Book of Genesis muna, first 3 chapters. At saka ka lumipat. Makikita mo kung bakit nga ba kailangan si Jesus magkatawang tao at abutin ang bawat isa sa atin. At kung bakit meron tayong kaaway na hindi natin nakikita. Kaya sabihin mo sa katabi mo, sabihin mo, lalaban tayo. Magbabasa na ako ng Bible. Sagutin mo naman siya, totoo ba yan? Baka scam yan. Pero, papasok tayo sa point number 3 natin. Pwedeng mahirapan ka. Hindi, totoo eh. Mahirapan ka. Bakit? Alam niyo po, nalaman ko po na ang sword pala, hindi madaling dalhin. Alam niyo ba yon? Hindi madaling dalhin ang sword dahil mabigat. It can hurt you. Parang Bible. Hindi madaling dalhin. Mahirap buksan, buklatin, basahin. Minsan, inaantok ka. Minsan, nahihirapan ka kasi ang liit ng mga nakalagay. It can hurt you. Pero sa laban, hindi ka matatalo. Amen? And kahit di sa labanan, pwedeng makipaglabang ka, masugatan ka, pero hindi ka naman matatalo. And gusto ko po, ito yung mangyari sa bawat isa sa atin. Wala ni isa man sa atin na maging talunan laban kay Satanas. Lahat tayo kayang lumaban dahil kasama natin ang Diyos at ganun din naman marunong tayo o alam natin ang Scripture. Alam natin ang Bible. Hindi tayo dito sa church yung parang si pastor lang dapat nakakaalam. Kasi paano kung niloloko ko na pala kayo? Di ba? Paano kung niloloko ko na pala kayo na hindi pala doon nakalagay yun sa Bible? Gusto ko makita nyo po kung ano yung sinasabi namin. Ito nga yung sinasabi ni pastor. Totoo talaga. Amen? Kasi yung katotohanan, yun yung magpapalaya sa atin. Yun ang magliligtas sa atin. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. Sa verse 10, ito na yung last verse natin, sabay-sabay natin basahin. 1, 2, 3, go. Pero pagkatapos niyong mag-suffer ng sandali, tutulungan kayo ng napakabuting Diyos. Gagawin niya kayong perfect, malakas, at matatag. Siya ang tumawag sa inyo para i-share sa inyo ang di kumukupas na kalwalhatian niya dahil naging united kayo kay Christ. So, tignan niyo sabi, no? Tutulungan kayo ng napakabuting Diyos. Ulitin ko po, tutulungan kayo ng napakabuting Diyos. Kung iniisip mo na parang endpoint mo na, nagkakamali ka. Kaya tingnan nyo, no, yung feeling ng mga Christians na sinusulatan ni Peter, parang hindi na maganda yung nangyayari sa amin, ayoko na. Pero sabi ni Peter, tutulungan kayo ng napakabuting Diyos. Gagawin niya kayong perfect, malakas at matatag. Built different. Matatag sa kahit anumang laban. Perfect. Malakas. And ito po yung desire namin sa bawat isa sa atin. Maging built different sa bawat pagsubok ng buhay. Sa bawat atake ng dyablo.
nagtatagumpay ka. Sa bawat mga problemang kinakaharap mo, hindi ka sumusuko. Bumabangon ka kahit nadadapa ka. Amen? Kahit nahihirapan ka, nagpapatuloy ka pa rin. Kasi yun yung nais ng Diyos sa buhay natin. Kaya next slide, huwag mong isipin na kapag may struggle, bagsak ka na. Huwag mong isipin yun. Kasi bakit? Kailangan tignan mo yung mga struggle, yung mga minsan nahihirapan ka na isang training. Pwedeng may pasaka, pero panalo ka pa rin. Pwedeng nahirapan ka, pero natuto ka naman. Amen? Kaya, kung pakiramdam mo kapatid, next slide, na inaatake ka, huwag kang sumuko. Lumaban ka sa pananampalataya. Sabi mo sa katabi mo, lumaban ka sa pananampalataya. And maybe marami sa ating umatin ngayon na parang alam mo yun, yung dead end na, checkmate na yung buhay natin, kung sa chess, ganun ano. And may story po ako dyan sa inyo. Na-share ko po ito last week sa morning service. And this afternoon, gusto ko pong i-share sa inyo yung story ng painting na ito. So ito po ay painting na makikita nyo ni Friedrich August Moritz Retsch noong 1822. So ibig sabihin, hindi pa buhay ang kahit sino sa atin. At bakit ganun yung pangalan niya, Pastor? Siya po kasi ay French. No? At hindi ko po alam pa paano banggitin yung title ng painting niya. Pero sa translation po sa English ay The Chess Players. No? Ulitin ko po, The Chess Players. Okay? Yun yung ibig sabihin o title ng painting niya. So makikita natin sa kanan, yung lalaking nakaganyan. Di ba? Parang di ba tayo yan? Nakaganon kapag nag-iisip ng babayaran sa bill natin. Di ba? Ganon. Paano ko babayaran yung utang ko? Ganon, di ba? Parang pag nag-iisip ka ng malalim. So nag-iisip siya ng malalim laban sa kalaban niya, yung nasa kanan, at parang somewhat demonic figure kasi makikita nyo may bungo dito, tas parang may leon na something na na figure dun sa kanan niya na part. And sa gitna nila may angel, no? At alam nyo po, yung painting na yan, makikita nyo na may board game sila sa harapan. Noong unahong panahon na yan, 1822, hindi pa uso yung mga basketball, volleyball, board games noon, no? Yung meron. And one of the board games na sikat sa Europe ay ang chess. At yan pong painting na yan ni Friedrich August ay nakapost o nakalagay sa isang museum sa France. At meron pong isang lalaki doon na kung saan siya po yung tour guide. Tinutour niya yung mga tao, binabanggit, ano tong painting na to, kailan nagawa, ganyan. At nung kapanahunan po na yon, mga 1850s, 1860s, yung painting po na yan ay naging parang naiba yung title niya sa mga taong nakakakita. 'Di ba? Ang title talaga ay The Chess Players, no? Pero naging checkmate yung title para sa mga taong tumitingin. Bakit? Ano ba yung checkmate pagdating sa chess? Parang mate or talo na, no? Na corner na yung hari. Hindi na pwedeng makapaglaro. In short, parang game over na sa kalaban. Kaya, ngayon, may mga tinutour siya, ganyan, yung isang tour guide na yon. Nag-move na sila dyan sa painting na yan, lumipat na.
Pero nakita ng tour guide, may isang lalaki na nakatayo at nakatingin pa rin dun sa painting. Nakatitig pa din. So sabi ng tour guide, teka lang, balikan natin yung lalaki na yon na naiwan dun sa painting na yan. Tapos sabi ng tour guide, Sir, bakit hindi pa kayo sumama sa amin? Sabi ng lalaki, tinitingnan ko pa kasi itong painting na ito eh. Anong meron? Bakit curious ka sa painting na ito? Sabi niya, chess player kasi ako. Walang iba po, ang lalaki po na yon ay si Paul Charles Morphy. Yan. Na nabuhay po noong 1837 hanggang 1884. At nung meron po siyang career sa chess noong 1850s, ang sabi, si Morphy daw po was acknowledged as the world's greatest chess master nung time niya na yon. And yung mga commentators po, nagsabi na he was ahead of his time. Parang talagang cut above the rest. Sobrang galing niya talaga sa chess. Tapos nung nakatingin nga dun siya sa painting na yan, balikan lang natin yung painting, no? Nung nakatingin siya, sabi niya, parang hindi pa naman checkmate. Next slide. Anong sabi niya dun sa tour guide? I think that I can take the young man's game and win. Sa Tagalog po, sa tingin ko, kung ako yung papalit dun sa lalaki na bata, mananalo ko. Sabi nung tour guide, ha? Talaga ba? Sige, try natin maglaro. Sabi ni Paul Morphy, suppose we place them and try. So in-arrange nila yung mga pieces, katulad niyan. At alam niyo po, after nung game, gulat na gulat pati yung mga taong nanonood sa kanila. Kasi nanalo si Paul Morphy. Why? Because the king, sabi niya, has one last move. Ulitin ko po, the king has one last move. Si Paul Morphy po ay isang Christian. At si Friedrich rin po, August, ay isang Christian. Makikita natin na may mensahe ito sa buhay ng bawat isa sa atin. Ang hari ng mga hari. Huwag nating isiping na-checkmate. Akala lang natin, parang corner na tayo minsan, pero the king has one last move sa buhay mo. And pwedeng feeling mo game over na, tapos na yung battle, but the king has one last move. At pwedeng ma-turn around yung inaakala mong game over na, talo na, dahil walang imposible sa Diyos na pinaglilingkuran natin. Come on, palakpakan naman natin si Lord. Kaya, remember mga kapatid, next slide, you weren't built to surrender. Huwag kang sumuko. Bakit? The king has that one last move. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang sumuko. Hindi tayo susuko. Amen? Magpapatuloy tayo. We're built different. Amen? Tumayo tayong lahat ngayong hapon na ito. And I believe si Lord kumilos sa mensahe na ito sa bawat isa sa atin. Probably, hindi ko po alam yung mga pinagdadaanan ninyo, but probably, may mga pinagdadaanan tayong iba't ibang pagsubok, feeling natin corner na tayo. But why not this afternoon? Kung ano man yung burdens mo, mabigat sa puso mo na yan, ba't hindi mo ipagkatiwala sa Diyos ngayong hapon na ito? Maaari ka bang pumikit, kapatid, ngayong hapon na ito? And manalangin ka sa Panginoong Diyos na buhay. Alam ng Diyos yung mga bagay na hindi nakikita. Alam ng Diyos yung mga bagay na daladala mo sa iyong puso.
Why not ngayong hapon na ito, sabihin mo sa Kanya, Lord, binibigay ko sa iyo lahat ng problema ko, lahat ng kabigatan ng puso ko, lahat ng pagsubok ko. Alam ko, may magagawa ka sa buhay ko. Come on, can you utter that prayer right now? Sabihin mo, Lord, kailangan kita. Kailangan kita sa buhay ko. Let me pray for you, kapatid. Lord, nakikita niyo po ang bawat isa na nakinig na yung mga salita ngayong hapon na ito. Alam niyo, Panginoon, kung ano yung kailangan nila. Batid po ninyo yung mga nasa isipan nila, mga bagay na tingin nila end point na ng buhay nila. Pero tapat ka pa rin sa kanilang mga buhay. Lord, kung papanong nung panahon na ito, sa Bible, sinusulatan ni Pedro yung mga mananampalataya na parang sukong-suko na rin sila sa buhay nila. Dalangin ko, Lord, kahit sino man sa amin dito, ay wag pong sumuko. Kundi magpatuloy po ang bawat isa sa amin sa pananampalataya, sa pagtitiwala sa inyo. Dahil may magagawa ka pa sa buhay ng bawat isa sa amin. And right now, Lord, we believe na patuloy mong bubuksan ang durungawan ng langit para sa buhay ng bawat isa sa kanila. Lord, mararanasan po nila yung open heaven sa kanilang buhay. Yung blessing po ninyo, Panginoon. Patuloy, Panginoon, maranasan po nila na kung saan kumikilos po ang iyong kapangyarihan sa kanilang trabaho, sa kanilang pamilya. Kumikilos ka, Panginoon, sa kanilang relationship, sa kanilang pag-aaral. Batid mo, Lord, yung mga struggles nila sa mga area na yan, sa kanilang health. Right now, Lord, kayo po yung mag-supply ng strength sa kanilang buhay. Kung paano ka nagpalakas sa mga tao nung unang panahon, palakasin mo rin po kami ngayon. And right now, ano man mga gawa ng dyablo sa buhay ng aming mga kapatiran, we rebuke you to come out in Jesus' name. Wala kayong karapatan sa buhay ng aming mga kapatid. Sila ay sa Panginoon lang. Kinakancel namin anumang curses ng kaaway na dyablo. Kinakancel namin anumang mga negative things sa kanilang mga buhay. Mga pagwasak ng dyablo sa kanilang mga pamilya. Right now, we cancel them out in Jesus' name. At mangyari na mula sa araw na ito, ang katagumpayan sa Panginoon ay maranasan nila. Patuloy silang tumibay sa pananampalataya sa Diyos. At hindi mapigilan ang blessing ng Diyos sa kanilang mga buhay. Taas natin ang ating mga kamay sa Panginoon. Lord, nakikita niyo po ang mga kamay na ito nakataas sa inyo sa hapon na ito. Dalangin ko, Lord, to touch the lives of each and everyone here. Maranasan po nila, Panginoon, ang biyaya na nagmumula sa iyo. Ang biyaya na daladala ni Jesus Christ sa aming mga buhay. Ang biyaya, Panginoon, na walang ibang makakapagbigay kundi ikaw lamang. Kapayapaan, Panginoon, ang ibigay nyo rin sa kanila. Sa mga nakakaranas ng depression, nakakaranas ng insecurity sa kanilang buhay, may mga fears sila, may anxiety silang nararanasan. But right now, Lord, we are claiming peace that comes from you. Peace that surpasses all understanding. And mula sa araw na ito, Panginoon, aalis sila sa lugar na ito na magaang ang kanilang mga puso, ang kanilang mga buhay dahil kasama kanila. Dahil ikaw, Panginoon, ang tagumpay namin. Right now, Lord, wala kaming ibang itataas sa lugar na to kundi ikaw lamang. Wala kaming ibang maihahandog sa iyo kundi ang papuri lang namin.
our hallelujah. In Jesus' name. Amen and amen. Come on, can we shout, hallelujah! One more time, hallelujah! Pinakamalakas na magagawa mo, hallelujah! Praise God. Palakpakan natin si Lord. Patuloy, mas malakas na palakpak.